Sa nakaraang chapter ay nakita natin kung saan si Suho ay nagkaroon ng panibagong teknik kung paano gamitin ang kanyang shadow at siyang naging daan upang matapatan niya ang lakas ng Apostle of Itarim at naging daan din upang magising ang kamalayan ni Lee Min-sung. Ngayon ay ipapakita naman na nagawa pa ding makarecover ng Apostle of Itarim sa pinsalang kanyang natamo at nagawa niyang gayahin ng teknik ni Lim Tae-gyu na gumawa ng paa na nagawa sa mana na nagdahilan upang maitanim niya ang fragments sa loob ng katawan ni Suho upang ito ay kanyang makontrol. Kaya naman simulan na natin ang chapter 42 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nagawa nang mabutas ni Suho ang katawan ni Lee Min-sung na para bang pagbutas ni Akaza sa katawan ni Kyojuro o pagbutas ni Akainu sa katawan ni Ace. Unti-unti nang nababasag na para bang salamin ng baluti or balat ni Lee Min-sung at bumabalik na sa dati ang kanyang itsura, subalit kahit pilit niyang gustong magsalita sa mga oras na ito ay hindi pa rin niya ito magawa. Nakakainis daw dahil bukod sa butas na ang kanyang tiyan ay hindi rin niya mabitawan ang mga salita na gusto niyang sabihin bago siya mamatay sapagkat ang kanyang panga ay basag na. Noong nagpakita raw ang alien sa kanyang harapan noon na inakala niyang magkakaroon siya ng opportunity upang ayusin ang nawasak niyang mundo dahil nagkasira-sira daw ang buhay ni Lee Min-sung simula noong mag-umpisang maglitawan ng mga dungeon at magkaroon ng kapangyarihan ng mga tao. Naiinis siya dahil bakit daw naalala niya ang pagmumukha ni Lim Tae-gyu kahit sa huli niyang mga sandali sapagkat wag daw siyang maliitin nito dahil siya raw ang superstar na si Lee Min-sung. Nang makita niya si Suho ay napatanong siya kung bakit tinitignan siya nito na para bang kinakaawaan siya ng ating bida pero sa hindi kalaunan ay bumigay na rin ang kanyang katawan at binawian na ng buhay. Dito ay matagumpay na natapos ni Suho ang kanyang quest at masaya naman sila Biro dahil nagawa din ni Suho na talunin ang isa sa mga Apostle of Itarim. Sa huli daw si Lee Min-sung ay masaya at kontento sa pangyayari at hindi nagawa ng Apostle of Itarim ang kanyang nais gawin at kahit daw hindi sila nagkausap masyado ni Kulugo ay nakita niyang nananatili pa rin ang desire nito hanggang sa huli. Sa isip ni Biro na maaari daw na medyo shock pa si Suho dahil ito raw ang unang beses na pumatay siya ng isang tao at sinabi muli ng bida na siya ay natauhan dahil sa mga sinabi ni Lee Min-sung. Pagkatapos niya daw maging player ay nabuhay lamang siya sa kanyang goal na kailangan niyang makita ang kanyang ina at makatulong sa kanyang ama na si Song Jin-woo. Subalit ngayong naisip niya ang kanyang dating layunin ay nakalimutan na raw niya ang pansarili niyang dapat gawin kaya naman nasabihan daw tuloy siya ni Lee Min-sung na siya raw ay isang ambisyosong karakter na wala namang ego or walang pride sa sarili. Tinamaan daw siya sa sinabi ni Lee Min-sung at biglang naalala nung sila ay maglaban ni Jin-woo sa huling part ng tutorial ay sobra siyang bilib na bilib dito kahit sila ay magkalaban at kung magagawa lamang daw niya na maging singlakas ng kanyang ama ay magagawa na din niya ang mga bagay-bagay. Subalit dahil siya ay naging desperado na talunin si Jin-woo ay mas naging masakit ang kanyang pagkatalo at nakaka-frustrate daw dahil feeling niya ay hindi niya mararating ang nagawa ng kanyang ama. Hindi niya raw ito naisip dati pero mainam daw pala na magkaroon siya ng malaking pangarap at kung gusto niya raw na maging mas malakas ay kailangan na siya ang maging pinakamalakas sa lahat. Kailangan niya raw maging mas malakas sa Apostle of Itarim, mas maging malakas sa mga Monarch, at mas maging malakas na kaya niya nang lagpasan ng kanyang ama na si Song Jin-woo at yun daw ang ego na kailangan niyang gawin simula ngayon. Wika naman ni Biro na kahit imposible ang gustong mangyari ni Suho ay patuloy pa rin daw ang kanyang suporta samantalang sinabi naman ni Esil na tiyak daw na mahirap lagpasan ng lakas na tinataglay ng kanyang Lord Jin-woo. Nagpasalamat naman si Suho sa mga nakaka-discourage na comment nila Biro at Esil pero sa kanyang isip na natural lamang daw kung ganun ang magiging kanilang opinyon. Nang tinignan ni Suho ang kanyang reward ay nakita niyang siya ay nag-level up ng dalawa at narating niya na ang level upang i-challenge ang quest para mabago ang kanyang class. So pwede raw palang baguhin ang kanyang class sa oras na marating niya na ang level 40 at mukha raw magkakaroon na siya ng class simula ngayon. Habang nakatayo si Suho ay hindi niya alam na may nakatingin pala sa kanya mula sa malayo na para bang sinisipat ang kanyang pwesto at dito ay pinakitang si Apostle of Itarim ay nakalipad sa himpapawid. Sinabi nito na medyo naging pabaya siya dahil hindi niya inaasahan na malaki pala ang potensyal ng ating bida kung kaya't kailangan daw nitong mas maging kasapi ng kanilang kulto. Isa daw sa kayang gawin ng kanyang totoong katawan at nakuha niya ito bilang fragments ay kaya nilang ipalit ang kanilang binigay na kapangyarihan sa iba sa kaparehas nitong value. Kaya naman bilang kapalit daw ay kukuhanin niya ang life force ng mga hunter na malapit sa kanya upang gawing mana at doon ay makikita nga natin
nating unti-unting namamatay ang mga hunter na to. Dito ay nihigop ng Apostolok Itarim ang mga buhay ng mga hunter na nakatanggap ng kanilang kapangyarihan at kung tama daw ang kanyang pagkakaalala ay tiyak daw na yun ang pakiramdam at isang bato balani ang lumitaw sa kanyang palad at humugis din ng kanyang mana bilang pana na katulad kay Lim Taegyu. Sinabi naman ni Biro na hahanapin niya daw sa memories ni Lee Min-soo ang tungkol sa Apostle of Itarim at naisip ni Suho na maaari daw kayang ayaw ni Lee Min-soo ang mundo simula nang magbukas ang mga dungeon at magkaroon ng kapangyarihan ng mga tao. Subalit biglang nanlaki ang mata ni Suho sapagkat tinamaan ng kanyang katawan ng isang pag-atake samantalang sila ay hindi rin inaasahan ng pangyayari at saan daw nanggaling ang pag-atake ng kalaban. Mula sa malayo ay matagumpay na tinamaan ng Apostol of Itarim si Suho at naging masaya ito dahil ang bato balani ay pumasok sa loob ng ating bida hanggang sa makaramdam na nga lang siya ng kakaibang bagay. Naramdaman ni Suho na tila ba may pumapasok sa loob ng kanyang isipan subalit ang kanyang skill ay pilit na nilalabanan ang epekto ng bato balani subalit bigo ito sa pagkontra dito. Nagiging unstable na ang system dahil sa epekto ng fragments pero kahit sinusubukan pa rin ng system na labanan nito ay nabibigo siya sa pagkontra talaga dito. Natuwa ang Apostol of Itarim dahil sa wakas daw ay magagamit na nila ang kapangyarihan ng Authority of Darkness subalit biglang nanlaki ang kanyang mata sapagkat nagawa ng system na kontrahin ang epekto ng bato balani sa ating bida. Nag-alala sila Esil sa nangyayari kay Suho at buti na lamang daw ay nagtagumpay ang kanyang skill at kailangan na lamang daw niyang balutin ng kanyang shadow ang kanyang sugat sa katawan. Naiiyak na sila Esil at Biro dahil patuloy pa ring bumababa ang HP ni Suho at kung magpapatuloy daw ito ay tiyak na mamamatay ang ating bida subalit biglang inaccept ni Suho ang quest sa pagbabago niya ng class at isang portal ang nagpakita sa kanilang harapan. Si Suho lamang daw ang pwedeng pumasok sa loob ng portal samantalang sila Biro at Esil ganun na din ang ibang shadow nito ay mapupunta sa Shadow Dungeon. Kitang-kita ng Apostol of Itarim ang nangyayari kay Suho samantalang si Suho ay malapit nang mawalan ng malay at isang malaking liwanag ang bumalot sa buong bundok na to. Sa sobrang dilim ay walang makita si Suho at napatanong kung patay na raw ba siya pero nararamdaman pa rin naman daw niya ang kanyang pisngi at gumaling na din ang kanyang sugat. Sa pagsindi ng liwanag ay nagulat na lamang si Suho at tila ba may idea na siya kung saan siyang lugar napunta. Saan nga bang lugar kaya napunta si Suho? Sino kaya ang makakalaban niya dito? Kaya naman samahan niyo akong alamin ang susunod na mangyayari sa Solo Leveling Ragnarok at ako si Manga Anime Matang Yakis. Sa mga taong naghahanap ng ready to print na anime calendar ay pwedeng nyo nang i-avail ang aking ginawa na Solo Leveling Calendar or One Piece Calendar and take note one time purchase lamang ito kung saan pwede nyo na itong i-print ng unlimited at pwede nyo na din gawing negosyo. Tumatanggap din ako ng customized design ng anime or character na iyong tipo kaya naman mag-comment lamang sa may gusto or i-PM ako sa aking Telegram account at Hensi09. Thank you very much!